Ladies and gentlemen, magkalayo ba kayo ng iyong karelasyon? Panoorin mo ito. Hello guys! So, ang topic natin for today, ito, mga tips para sa mga LDR, long distance relationship. So, kung nakaka-relate ka, kung gusto mong malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So, without further ado, so, eto, ating aalamin ang mga tips para sa mga magkarelasyon na magkalayo. LDR. Number 1, eto, yung communication is key. Yan talaga ang pinakamahalagang dapat na meron sa inyong dalawa. Ang laging pag-uusap. Make time for each other through communication. Para magawa nyo yan, alamin nyo ang schedule ng bawat isa. So, dapat alam nyo kung ano yung mga oras na available na pwede kayong mag-usap. Ang communication talaga ang pinakamahalaga sa mga ganitong mga sitwasyon. LDR, okay? So, spend the time na make it a quality time, okay? Kahit hindi sobrang madalas yung pag-uusap nyo, basta ang pag-uusap nyo ay talagang quality time para sa inyong dalawa. Okay? So, communication talaga ang susi sa isang matagumpay na LDR. Number 1. Number 2, ito yung embrace technology. So sa panahon ngayon, wala nang dahilan para hindi kayo makapag-communicate or mag-usap. So in this age of technology, lahat na ay posible. Napakarami ng paraan para yung distance ay magiging malapit. Ika nga ay bridge the distance through technology. So ito na ang silbi ng ating mga telepono, di ba? Lahat dito ay magagawa natin kung communication lang ang pag-uusapan. Napakarami ang pwedeng gawin dito sa cellphone. Mga messages, video chats, real time na nag-uusap kayo, very possible. At ito na ang nangyayari sa lahat. Wala na kayong dahilan na hindi makapag-usap, hindi makapag-communicate sa bawat isa dahil sa tulong ng technology. So everything is possible nowadays because of technology. Number 2. Number 3. Spice up your communication. So, communication pa rin, pero kailangan mong lagyan ng ibang recados para mas maging masaya ang inyong mga pag-uusap, di ba? So, spice up, di ba? Kung sa pagkain man yan, lagyan mo ng mga pampasarap, pampalasa, para yung pagkain ay napakasarap, di ba? Ganon din sa inyong mga pag-uusap. Spice up, ibig sabihin, pwede kayong gumawa ng mga bagay-bagay dyan sa inyong pag-uusap na talagang kayong dalawa ay mas nagiging close, mas nagiging intimate. Tandaan nyo, magkarelasyon kayo. So, yung mga bagay-bagay na yan, pwede nyong gawin kahit magkalayo kayo, okay? Yan po ang silbi ng teknolohiya ngayon. So, spicing up your communication. Kung ano yung ginagawa nyo nung kayo ay nagliligawan, ganon ulit ang gawin nyo ngayon na kayo ay magkalayo at siguradong mas titibay, mas masasabik, mas mamimiss nyo ang bawat isa. Okay? So, ayan po ang number 3. Number 4, ito yung strengthen the bond. So, paano ba gagawin ito? So, marami kang pwedeng gawin. Babalik ulit tayo sa communication. Yun talaga ang pinaka mahalaga para yung bond ninyo, yung pagmamahal nyo ay mas lalong titibay. So, yung mga special na araw ninyong dalawa, tulad ng anniversary ninyo, yung birthday ninyong dalawa, dates na mahalaga sa inyong buhay bilang magkarelasyon, dapat yan ay isineselebrate nyo pa rin kahit magkalayo kayo. Tandaan nyo, mahalaga yan sa dalawang magkarelasyon. So yung simpleng pagbabati, yung simpleng pag-uusap, or if possible, gagawa ka ng mga surprise, gifts, at mga kung ano-anong gimmick para lang maiparamdam mo
sa partner mo na kahit magkalayo kayo ay pwede pa rin gawin. Posible pa rin, di po ba? Mas lalong titibay ang relasyon ninyo bilang magka-LDR. So ayan po ang number 4. Number 5, eto yung pride. Bakit pride? Kasama ba yan? Ang ibig sabihin nito ay dapat yung pride natin, huwag na nating pairalin yan. Kumbaga, since magkalayo kayo, mahirap kapag hindi kayo nagkakaintindihan, kayo ay nagyayabangan, kayo ay nagmamataas sa bawat isa. Tanggalin na natin yan. Yung pride na yan, isang tabi muna yan. Okay? Kasi alam nyo, kapag nagpapataasan kayo ng ihi, wala pong mangyayari dyan. Tanggalin muna natin ang pride na yan para magsalubong or magkaroon tayo ng common ground or hindi tayo laging nag-aaway. Mawala yung mga miscommunication. Kapag masyado kayong mayabang, arrogante kayo, hindi kayo nagpapatalo sa bawat isa, wala pong mangyayari. Lalong-lalo na at LDR kayo, prone kayo sa mga hindi magagandang mangyari sa relasyon. So, isang tabi muna ang pride na yan, okay? Number 5. Number 6, loyalty. Nako, sa lahat ng aking sinabi, isa ito sa pinakamahalaga na dapat nyong gawin. Okay? Alam nyo, sa mga LDR, prone yan sa tukso. Napakalakas ng tukso dyan. Kaya napakarami ang nasisira ang relasyon dahil sa mga ganyan. Alam na natin, hindi lingid sa atin na kapag LDR, aantay ka na lang ng panahon at siguradong wala na yung relasyon na yan dahil merong third party. At yan ang ayaw nating mangyari sa mga LDR. So dapat nagiging loyal tayo, okay? Napakahirap mang gawin yan, pero yan ay isang challenge para sa mga magka-LDR. Mag-set kayo ng mga boundaries na dapat nyong tuparin at gawin para yan ay mangyari, okay? Huwag tayong patukso kasi napakadaling matukso kapag magkalayo kayong dalawa. So, dapat yung loyalty nyo sa bawat isa ay solid. Huwag na huwag kang bibigay. Maging matatag ka para sa karelasyon mo. So, ayan po ang number 6. Number 7, be contented or contentment. So, parang similar din ito sa loyalty. Kapag nasa malayo ka, nako, siguradong marami kang mararanasan, mai-experience na mga aali-aligid, mga tao na maaring sisira sa relasyon nyo. May mga tao na gustong pumasok sa buhay mo at kapag ikaw ay mahinang nilalang, siguradong madadaig ka sa ganyang sitwasyon. Kapag wala kang kakontentuhan, kahit sinong tao, lalaki or babae ang dadaan sa buhay mo, lagi kang maghahanap ng bago. Lagi kang naghahanap ng iba kasi wala kang kakontentuhan. Mahirap po ang ganyan. Yan ay isang panira sa isang relasyon. Kaya dapat kung pumasok tayo sa isang relasyon, makontento tayo kung ano yung meron sa atin. Sa halip na maghanap ng iba, ayusin natin, palaguin natin yung kung ano yung meron sa atin. So ayan po ang number 7. So ayan po ang iilang tips para sa mga magkakalayo, mga LDR. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time. Don't forget to subscribe.